Nagpapasalamat ako, Ama, sabi sa binasa natin, sapagkat bakit? Thank you that you have hidden these things from a wise and tuso ng mga tao. Inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga taong tuso, sa mga taong wise. Ano ba yung wise? And you have hidden these things from people to know a lot. Nang marami nang nalalaman. Yung nagmamarunong-runongan. Yung mga nagdudunong-dunongan. Salamat, Ama, inilihim mo ito sa kanila. Subalit, salamat sapagkat inihayag mo ito sa mga taong may katulad sa bata ang kalooban. Amen. Bakit ano ba ang kalooban ng bata? Inosente. Maganda po yan, sige po. Para hindi na po ako maghirapan magpakit kayo na. Okay po yan. Sige po. Ano pa po ang bata? Kalooban ng bata, hindi iisip bata. Ano ba kalooban ng bata? Pure. Kung anong pure sa kanya? Pure heart. That's what I long for. O ba't ngayon hindi nyo siya? Pure ang puso. Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Kastiguhin mo yan ngayon. Pahirapan mo yan ngayon. Tadyakan mo pa yan ngayon. Ilayo mo pa yan ngayon. Iwanan mo, hahapunin ka pa rin. Bakit? Nakatanim sa puso ng bata na hindi siya hinanakit at wala siyang kakayanan sa kanyang sarili. Amen. Dependent ang puso ng bata sa kanyang mga magulang. Amen. At ito din ang dapat ugaliin natin prayer partner. Amen. Na wala tayong ibang inaasahan. Na wala tayong magagawa sa sarili nating gawa. Sa sarili nating kakayanan. Kahit na minsan ay kinakastigo tayo ng Diyos. Amen. Alam, naiintindihan niyo yung kastigo? Amen. Ano yun? pinapalo. Pinalo talaga. Dahil minsan, kahit tulutan niya yung trial sa Amen. dinidisiplina tayo ng Amen. Hindi tayo dapat nasasaktan. Amen. Dahil alam ng Diyos ang ginagawa niya sa atin. Pakisabi sa katabi mo, katabi. Alam ng Diyos ang ginagawa niya sa atin. Eh tayo, alam ba natin ang ginagawa natin sa Kanya? Ang bata ay umaasa ng asa lang sa magulang. Laro yan ang laro, wala silang pakialam. Kung mayroon na kaya akong kakainin sa bahay, alas 12 na, alauna na ng hapon, laro pa rin ang laro. Nung napapagod na, uuwi. Dahil alam niya, sa pag-uwi niya, mayroon siyang dadatang inihanda ng kanyang mabubuting magulang. Amen. Pero tayo, pag minsan wala ng budget. Pag ba? O deposit na yung bangko mo, ano ba mangyari dito? Kasi, tatawag na ngayon sa Pinas. Kayo kasi dyan, ang gagastos ninyo. Akala ninyo, tumatanya ako ng pera dito sa Hong Kong. Dong, pag nararamdaman nyo, paubos na, ang Diyos ang nangako. Ang mga taong nananalig sa Diyos ay may biyayang tama. Amen. Pero yung mga nag-aalinlangan, huwag kayong aasang kayo itatanggap sa mga nagdududa, nag-aalinlangan sapagkat itinulad tayo sa parang alon sa dalampasigan na hindi alam pag sumapit ang hangin kung saan dalhin ang hangin nandoon.
Pero yung mga taong umasa sa Panginoon, nananalig sa Panginoon, hindi na uubusan. Amen. Paubos pa lang, parating na naman. Paubos pa lang, parating na naman. Parating na naman, parating na naman. Amen po? Amen. Praise the Lord. But you have shown them to people who know very little. Yung mga taong ang kanilang alam ay konti lang. Ang karapat-dapat na mga taong ito, yung mga taong mababa ang kalooban, friendly, matulungin, maunawain. Sila ang kinagigiliwan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, sila o tayo ang kinagigiliwan ng Diyos. Amen. Mayroon pinagdadamutan ang Diyos ng pagpapala. Ang Diyos ba ay favoritism? May favoritism? Wala. Parang ang dating lang ang sumasagot mula dito hanggang gitna. Sa likod. May favoritism ba ang Diyos? Wala. Oo nga, wala. No? Nabalitaan niyo na ba na pinasisikat niya ang araw sa mga makasalanan at mga banal? Yes. Nabalitaan niyo na rin ba na pinapapatak niya ang ulan sa mga mabubuti at masasama? Amen. So wala siyang favoritism. Wala. But the good news, sabihin niyo, praise the Lord. Praise the Lord. The good news, wala siyang favoritism, pero mayroon siyang priority. Amen. Pinapapatak niya sa lahat na kasalanan, pero may priority siya. Pag sinabing priority, anong ginagawa ng priority? Yung inuuna siya. Opo, kasi walang priority hinuli. Inuuna. Amen. Dahil ikaw may relasyon sa Kanya, dahil tama ang relasyon natin sa Kanya, may pananalig tayo sa Kanya, may pananampalataya tayo sa Kanya, pasado tayo sa pamantayan niya, bago sila, ikaw ang uunahin, priority tayo ng Diyos. Yung nagtatanim na masipa, inuuna ng Diyos. Amen. Amen po? Amen. At ito ang pattern niya ng Panginoon, humbleness. Kaya sabi niya doon, kayong mga napapagal, lumapit kayo sa akin, kayo'y pagpapahinahin ko. I will give you peace, rest. Sino ang gusto ng rest? I will give you rest. I will give you rest. Taas kami ang gusto ng rest. And peace. Ano ba ang rest? Kapahingahan. Ano ba ang peace? Ayaw nyo na? Ayaw nyo ng rest and peace? Kapahingahan at kapayapaan, ayaw nyo? Ayaw nyo ng kapahingahan. Anong gusto nyo? Kapaguran. Diba? Lapit kayo sa akin. Sabi niya, lapit kayo sa akin. Kayo mga napapagal, nabibigatan ng inyong mga pasanin. Pagpapahingayin ka sa iyo. Another one. Sabi niya, lumapit kayo sa akin at mag-aral kayo sa akin. Learn from me. Amen. For I am meek and humble heart. Amen. Lumapit kayo sa akin kasi ako'y maamo. Kayo, masyado kayong oriented sa amo. Sabi niya, ako'y maamo, hindi siya mukhang amo. Maamo siya, yung amo, meek. Ano yung maamo? Mek. Oh, meek. Oh, ano yung meek? Maamo. Iba yung meek sa humble.
akin, mag-aral kayo, ako'y maamo at mababang loob. Yung maamo, yung nature ng tupa. Amen. Ibig sabihin, approachable siya. Daling lapitan. Hindi ka maiilang. Yes. Amen po? Amen. O tingnan mo yung katabi mo kung approachable. Amen. Awatis natin siya eh. Amen. Kaya bawal ang mga supladito at supladita. Bawal. Amen. Kaya nga ako pagdating ko dito sa Hong Kong, bumisnis ako kaagad. Kasi ang dami kong naranasan sa mga province, pagdating ko kaagad, ang first impression nila sa akin, suplado. Minsan, pag tumingin-tingin kasi ako, magpagkasuplado ako. Hindi po yung pagkasuplado. Nagpapakyut lang. At sabi nga, we cannot judge the cover of the books. Alam gusto ko sa inyo, mapapaya kayo kaagad. We can judge the books in its cover. Yeah. Pero yun, palitan na natin. Mag-change tayo. Mag-transfigure tayo. Yung dating ako to, ang hirap mong lapitan, palapit pa lang sa'yo, kung kaganoon ka na. Siyempre, hirap nga naman sila. Si Lord, approachable siya. Maamo, mababang loob. Hindi ka mahihirapan, lumapit sa Kanya. Ipagtapat mo na lahat ng gusto mong ipagtapat. Huwag ka lang patatapat sa Kanya. Tanggap ka ng Panginoon. Amen. Praise niyo siya. Matulungin siya. Sabihin niyo, matulungin. Matulungin. Kaya sila, ito sabi ng Panginoon, kinalugdan mo sila, Ama. Willing-willing sila sa iyo. Amen. Kaya tayo, binigyan tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Sabihin niyo, kasiya-siya. Kasiya-siya. Isa pa. Kasiya-siya. Akalain mo yan, kasiya-siya. What is life? Kasiya-siya. Kasiya-siya. Ano yung kasiya-siya? Kalugod-lugod. Kaya-aya. Kawili-wili. Yung bang parang malayo ka pa, nakita ka na ng mga prayer partner. Praise the Lord, sis. Malayo pa, nakabungis-ngis na siya, nakangiti na siya, tuwang-tuwa na siya, pagdating sa harap niya. Alam mo, sister, pag nakikita kita, naiibsan lahat ng aking damdamin. Yung lahat ng mga nararamdaman ko, pag nakikita pa lang kita, yun ang willing-willing sa'yo. Amen. Tapos, alam mo, umalis yan sa flat niya, sa ano niya, tagtatrabuhan, masasakit ang kanyang mga tuhod, masakit ang kanyang mga balikat, masakit yan. Pag nakita ka niya, alam mo, sister, kapag nakikita kita, alam mo, para akong nabumunutan ng tinig. Amen. Anong tingin niya sa'yo? Tiani. Pagpunod ng tinig, tiani. Amen. Pero yun yung mga taong kawili-wili, nakikita ka pa lang, parang healing ka na sa kanya. Amen. Nakikita ka pa lang, naibsa na yung kanyang karamdaman. Amen. Kaya sa may mga masakit, huwag kang magtatago, magpakita ka kaagad kung kawili-wili ang buhay mo. Amen. Ang pangit naman ng malayo ka pa, ayan na naman. Ayan na naman, tago na tayo, ayan na naman siya, ayan na naman. Diba? Yung tao na binigyan ng Diyos ng buhay na ganap, kasiya-siya. Ganap, perfect life. Bueno, dahil hindi natin makayang tigilan ng oras, makakatayo na kayo.